magandang gabi sa inyong lahat. Patayin mo yung mga vloggers. Pasensya na kayo. Maraming vloggers ang pumupunta sa akin eh. Mas magaling pa siguro sila sa akin. Sana, yung mga vloggers na dito, patuloy ninyo at mag-vlog kayo. Huwag kayong magbigay ng opinion na kontra sa mga lumalaban pa sa bayan. Sino yung mga lumalaban para sa bayan? Yung mga tunay na Pilipino. Dati rin akong nakabataang makabayan. Kaya lang, sinabi ng tatay ko, if you want to change the government, try to join the government so that you can make the changes inside the government. Ngayon, 40 years na yung experience ko sa government, wala pa rin pagbabago. Simula ng high school ako, kabataan na kabayan, nakipaglaban ako sa gobyerno. Gusto ko ngayon tumulong sa gobyerno. Pero, ano ang nangyayari? Mukha yatang walang nangyayari sa bayan natin. For more than 50 years. Ganon din ang ipinaglalaban ng Communist Party of the Philippines for 25 years. Hindi rin sila matatalo. Bakit? Ganon pa rin ang ginagawa ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kaya nandyan pa rin ang Communist Party of the Philippines. Siguro, pag maayos ng gobyerno ang pamamalakad sa ating pamahalaan, ay mababawasan ng mga lumalaban sa gobyerno, particularly yung Communist Party of the Philippines. Hindi naman natin sila iniwalay sa atin. Dahil sila ay kapwa natin Pilipino. Tama naman ang ibang pinaglalaban nila, maliban sa mga propaganda na sinusunod nila sa kanilang konstitusyon. Ang Communist Party ay kunwari lang na lumalaban sa ating gobyerno, pero kunwari sumusunod sila sa ating konstitusyon. Pero sila ay merong sariling konstitusyon na sinusunod. Yun ang tama na dapat alam ng tao. Alam ng nangyayari din ganito ay alam na alam ni Ka Eric. Magpapasalamat tayo kay Ka Eric dahil sa kanya ay nalalaman natin ang tunay na pinaglalaban ng Communist Party of the Philippines. Marami na rin ako nakasama na membro ng Communist Party of the Philippines. Dahil lang ang aming pagsasama ay sa magandang paraan. Tumutulong sila, kagaya ni Caruben Livara, na namatay na lang, hindi pa tapos yung pinaglalaban. Si Caruben ay tumutulong kung siya ay bumalik sa pamahalaan, ay nagtrabaho siya sa aking opisina. Sa terminal ito. Kung napag-usapan namin kung ano ang dapat gawin para sa kabutihan ng ating bayan. At marami pang iba, kagaya ng mga 36 na former active NPA commanders o mga actually tatlong leaders ang nakasama namin sa Davao nung kapanahonan ng Sparrow Operation. Sila rin ang nagtutulong sa amin kung saan yung mga kalaban. Bawal kasi ang maggamit ng armas sa paglaban sa ating gobyerno. Kaya ang pinaglalaban ko ngayon ay pwede natin mabago ang ating gobyerno sa mapayapang pamamaraan. Sinaayawan namin ang paggamit ng gas. Kaya kami ay nagagaling sa Armed Forces of the Philippines, yung mga retirees, pinagpapawal namin sa gumamit ng gas dahil marami ang mga sibilyan na madadamay kung sakaling magkakaroon ng gera. Kaya dapat naiintindihin natin. Ngayon, sa mga nandito, alam ko na maraming nagsisimpatya sa mga alanganin ginagawa ng ating gobyerno. Kaya lang,
yung mga nagsisimpatya ay nandun pa sa kanilang mga bahay. Takot din silang lumabas. Nakaalala din sila na baka magbumawa ang ating kapulisan dahil nakita nila kung ano ang ginawa doon sa Davao sa KOJC. Na-assign naman ang Davao ng 10 taon. Wala pa yung ibahan ng KOJC doon. So alam mo kung anong nangyayari na kabutihan sa Davao. So ang karahasan ay hindi na natin dapat na mahuli. Pero kung gusto naman ng iba ng tunay na karahasan, bakit gusto nyo ang mga nangyari sa Indonesia, hindi lang ngayon. Dahil noong 1963, 1.3 million ang namatay na sibilyan doon sa Singapore bago nagising yung mga tao. Kaya ayaw natin na magkaroon ng karahasan. Dahil nakita natin sa ibang bansa na ang karahasan ay walang magandang patutunguhan, lalo na pag ang mga biktima ay sibilyan. Ngayon, nakikita natin ang korupsyon. Saan ba nagsimula o kailan ba nagsimula ang korupsyon sa ating bayan? Bata pa ako, nakikita na natin yan. Nakikita na natin yan. Siguro yung mga nakapag-aaral na, alam nyo na yung kung ano yung korupsyon. Ang korupsyon ay sinasabi natin dahil sa kagawan ng ating local government at ating national government. Hindi nila ginagawa ang tamang trabaho para sa ating mamamayan. Ano ngayon ang nakikita natin dito sa ating bayan? Ito ipinakita ng ating Senado at ating Kongreso. Magpasalamat tayo sa ngayon na nakikita natin kung gaano ka dala ang korupsyon sa ating gobyerno. Pinakita ng Kongreso at ng Senado, salamat sa kanila, kung gaano kalala ang korupsyon sa ating gobyerno. Bakit? Ang mga involved sa korupsyon ay nasa gobyerno rin. Ama! Ngayon, kung hindi nila maayos itong nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, sino pa ang dapat na mag-ayos para mahinto ang korupsyon? Di ba ang taong bayan? So, ipakita ng taong bayan na ayaw nila sa korupsyon. Kaya kailangan pag sinabing lumabas kayo at labanan natin ang korupsyon, sana ay marami rin ang lumabas at pakihalo. Ang sabi ng iba, si General Simo, hindi lang appointment niya. Kaya hindi ko kailangan ng appointment. Pumasok ako sa armed forces, ang ambisyon ko lang ay makatulong sa pagbabago sa bayan. Marami ang ino-offer sa akin, pero hindi ko tinanggap dahil ang boss ay kurang. Hindi ako pwedeng magtrabaho sa isang boss na Correct! ang pinaka-ang issue ngayon ay infrastructure development, lalo na ito ang flood control projects. Naging commander ako ng 2 Army Engineer Brigade, isa sa Maguindanao, isa dito sa Metro Manila. Ang area na nakopera namin ng brigade commander ako 2007 to 2008 sa Maguindanao ay buong Region 11 and Region 12, dalawang region. So lahat ng infrastructure development sa mga malayong barangay, kami yung gumagawa. Electrification, farm to market road, school buildings, health centers. Bakit kinuha itong maliliit na project? Maliit lang ang pondo doon eh. Ang school building doon is worth only about 500,000 pesos. Nakakagawa na tayo ng school building.
nagreklamo yung DPWH na bakit binibigay sa Army. Ang trabaho ng Army ay maghanap ng kalaban. Pero ang engineer sa Army, hindi kalaban ang nahanap. Ang engineer sa Army ay tumutulong para maayos ang kabuhayan sa mga barangay. Yun ay dumami ang aming project ng panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Doon na nagsimula ang kalayaan sa barangay project na initiated rin ng ating Presidenteng Arroyo. Siya ang nagsimula kung paano maayos yung nasa barangay. Lahat ng aming project sa Armed Forces ay nahinto dahil sa panahon ni Noynoy Aquino. Bakit? Dahil sa panahon ni Noynoy Aquino, ang kanyang advisors ay ayaw na makapenetrate kami sa mga barangay para mabigyan ng magandang buhay ang mga tao sa barangay. So alam nyo na kung bakit. Ang pangalawang dahilan, gusto ng DPWH na lahat ng construction, farm to market road, school building na malalaki ay ibigay na lang sa kanila dahil yun naman daw ang trabaho nila. Ang budget doon ng kabuhayan sa barangay project sa buong Pilipinas na binigay ng Office of the President is 2 billion pesos lang. Para sa buong Pilipinas yun. Oh, naraman na ninyo, bakit gano'ng kalaki ngayon? Flood control project pa lang, umabot ng billion, o minsan, ano pa, 1.3 trillion pa yata. So gano'n, kaya ayaw ng DPWH ng Office of the Peace Process, Office of the President doon, na bigyan ng mga project ng Corps of Engineers sa Armed Forces, kahit gusto nilang hawakan ang pondo ng bayan. Ngayon, nakita na ninyo kung paano nila winawagas ang pondo ng bayan. Ito ay napapatunayan sa mga dokumento na nakukuha sa mga opisina ng gobyerno. So, ngayon, gusto na sanang ibalik. Pero, alagay ko, too late na. Ayusin na lang nila ang DPWH, ang Department of Education for School Buildings, yung agriculture for the irrigation system, marami pang infrastructure na dapat gagawin. Ang DPWH naman, dapat mag-focus na lang sa road construction dahil sa problema. Maka-focus na naman sila doon sa pinaka-issue ngayon, flood control projects under kasi sa kanila. So, napadala siguro ng paraan paano ma-divert yung mga projects sa ibang department para mabawasan sa ngayon ang kanilang sasakupan. Ganon ang nangyayari sa ating bansa. Ang corruption ay nasa process na ginagawa ng ating gobyerno. Pag-aralan sana ng Senate at ng Congress yung kung paano naipulsa ng mga pondo dahil sa proseso na ginagawa hanggang sa maipa-implement itong construction project ng kontraktor. Ang sisi ng gobyerno ay nasa mga kontraktor, pero ang sisi ay hindi lang sa mga kontraktor, kundi sa lahat na pinagpulan ng gobyerno. Ano ba yung panig? Ang paggawa ng GAA, nagkaroon ng problema sa GAA 2025. Planning yun. Ang details, ang gumagawa ng details ng project, implementing agency. Kung sino nakatuka sa mga construction projects, ibibigay yun sa implementing agency. So kung may sabit, ano may bulsa, ibaba yun ang implementing agency doon sa contractor. At sino magre-release ng pondo? Yung gobyerno. Through the DBM, ibababa sa department, ibababa sa local government kung may pakialam ng local government,
bago may ibaba sa kontraktor. Na-discuss na ito ni General Magalog. Ang problema, siguro yung iba, hindi nakikinig sa proseso. Marami na nagsasabi ng proseso, pero ang taong bayan, wala pa rin reaksyon. Hinihintay pa kami. Ano naman ang magagawa namin? Kung kunti lang naman kami, mas marami yung taong bayan na dapat nakakaalam kung ano ang nangyari sa ating bayan. Kung may question kayo, dapat magtanong kayo. Ano sa mga vlogger? Magtanong kayo doon sa may alam sa mga proseso sa paglalakad ng mga project ng government para alam din ninyo ano ang pag-iipag ninyo. Hindi yung sasabihin ka ng iba, ito by experience. Nag-post kami kung ano yung dapat gagawin. Ang ipapasa sa amin ng mga trolls, may kabit dyan. Ano naman connection ng kabit doon sa proseso ng project implementation?